So eto nga pala mga kaborbot yung araw na papaliparin na namin tong saranggola na merong float. Noong nakaraang araw kasi mga kaborbot ay pinalipad natin to. Ngunit medyo may kahinaan yung hangin. So kung mapapansin nyo mga kaborbot, yung tube na nakalagay dyan ay 6 yata yan. Bali ang total talaga mga kaborbot yung tube ng ating float ay 9 yan. So binawasan natin yung mga kaborbot depende sa lakas ng hangin. So yung mga oras na ito mga kaborbot ay hindi talaga kalakasan yung hangin yan. So ang tube talaga mga kaborbot o bilang ng tube ng float natin ay 9 talaga yan. So binawasan natin yan ng 3 mga kaborbot para hindi sobrang bigat dun sa ating saranggola dahil may kahinaan talaga yung hangin. Ang tendency kasi niya mga kaborbot kapag mabigat yung float natin ay magsusway o magigewang-gewang yung ating saranggola. Dito nga mga kaborbot ay napansin natin o nakita natin na pantay na talaga yung lipad ng ating saranggola. Ang kulang na nga lang mga kaborbot yan ay yung lakas talaga lang ng hangin. Pag medyo mahina nga mga kaborbot yung hangin ay hindi talaga natin dapat nilalagyan ng float yung ating saranggola kasi hindi talaga siya lilipad. At kung may kalakasan naman yung hangin mga kaborbot at nagsusway yung ating saranggola ay babawasan natin yung dami ng tube. So papagaanin natin mga kaborbot yung float natin para doon. So ganun yung gagawin nyo mga kaborbot, konting idea lang yun. So kung nagtataka kayo mga kaborbot kapag di nyo nilalagyan ng float yung ating saranggola dire-diretso naman yung lipad niya o pantay yung lipad, pero pag nilagyan natin ng float gumigewang-gewang, ibig sabihin nun mga kaborbot medyo mabigat yung ating float. So hindi na mabalance mga kaborbot ng saranggola natin yung bigat ng ulo niya. Kaya ang tendency ng mga kaborbot gumigewang-gewang siya. So kung tinry nyo na nga rin mga kaborbot ayusin sa parisukat gumigewang-gewang pa rin, yun talaga yun mga kaborbot, mabigat lang talaga yung kanyang float. Maririnig nyo mga kaborbot kahit may kalayuan na yung saranggola natin at dinig na dinig pa rin natin yung alingaw-ngaw ng tunog. Mga nagtatanong kung saan ko ba nabili yan mga kaborbot kay Luwong yan mga kaborbot. So yun yung friend natin mga kaborbot na Vietnamese. So one time nga mga kaborbot habang nag-uusap kami pinakitan sa akin yung flute na yan. At sinendan din niya ako mga kaborbot ng video na yan habang pinapatunog niya doon na nakasakay siya sa motor. At nung sinendan niya nga ako mga kaborbot ng video kung saan nakakabit yung flute sa kanyang saranggola habang lumilipad ang lakas talaga. Makalakas no? So ang lakas talaga mga kaborbot, sabi ko bibilin ko na lang yung flute niya. Pag binitawan mo. Ba't mo bibitawan? Ayan. Pag nag-slip. Taga saan ka? Taga saan ka? Tera. Montera? Sino kasama mo? Ako lang. Punta ka dito ha? At shoutout ka pala mga kaborbot sa bata to. So nagulat kami habang nag-uusap kami bigla siya sumingit. Akala ko mga kaborbot kaibigan to ni Andre. Tanong ako kung sino yun mga kaborbot. So nakakatuwa tong batang to mga kaborbot at sana makita ulit namin to sa paliparan. So shoutout sa'yo kaborbot, balik ka dito sa bukid, palipad tayo next time. At hanggang dito na lang mga kaborbot ang aming video. At syempre wag nyo kakalimutan mag-like, share and follow dito sa amin. Kita-kits mga kaborbot sa aming next vlog. Let's go!